Okay, so daily reading episode 33, 13 na. 33.99, 33,400. That's, oh my god, 33.99, 3,400, and 3401. So, episode June 14 covering up until 21st of 2026. Kukuha tayo dito ng tatlo and then check natin kung ano yung mga messages ng universe para sa inyo. And this is a general reading po ulit. Panoorin nyo yung first episode. Una, at nabubulol ako na. Inner knowing. Pangalawa, clever. And pangatlo, revealer of truth. Naku, napakabigat po ng card natin ngayon. Bakit? Kasi yung unang lumabas is inner knowing. Yung pangalawa, yung gitna, is maging clever ka. And then, yung pangatlo kasi is revealer of truth. May tatlong bahagi, no? Una, tungkol sa pera. Kailangan alam mo kung kailan ikaw gagastos at kung saan mo ito gagastusin. Maging wais ka kasi sa bandang huli, malalaman mo kung yung pinagkakagastusan mo ba is worth it. Kasi minsan labas doon tayo ng labas ng pera, hindi natin alam na nagsasayang na pala tayo ng pera. Meron kasing mga tao na ginagamit, no? Kung alam nila na malambot ang puso mo, alam nila na naiintindihan mo sila, maawain ka, ginagamit nila yon para makakuha sila ng additional na benefit galing sa'yo. And that is situational. Yung pangalawa naman na tinutukoy dito is sa kalusugan. Alam mo naman na hindi na po pwede sa'yo yon dahil may edad ka, o hindi rin pwede sa'yo yon kasi may maintenance ka. Hindi rin po pwede sa'yo na abusuhin pa yung lakas mo dahil siyempre hindi naman magkatulad yung lakas mo nung kabataan mo kaya sa lakas mo ngayong higit 40s ka na. So, meron kang bagay na ang buong akala mo okay ka pa. Ito yung kalimitan na hindi na paghahandaan ng tao dahil sobra silang busy. Na ang buong akala nila, inside and out, okay sila. Pero kung magtataka ka, sa kalagitnaan, kapag hindi mo dinisiplina sarili mo, dun mo malalaman sa bandang huli na hindi na pala kayang gamutin yung sakit na meron ka. Kasi matagal mong pinabayaan yung kalusugan mo, matagal mo nang inabuso kalusugan mo. Yun yung pangalawa. Yung pangatlong bahagi is sa relationship, no? Kahit anong relationship meron kayo, alamin mo, kasi dito sinasabi inner knowing, alamin mo yung dahilan kung bakit ka nakipagrelasyon sa taong yan. Kasi yung pakikipagrelasyon hindi lang naman puro pag-ibig eh. Literal hindi siya pag-ibig lang. Lalo na kung yung pakikipagrelasyon mo is mapupunta sa pag-aasawa. Kasi yung pag-aasawa, maliban sa pagmamahalan, ando doon yung sacrifices. Ando doon yung mag-a-adjust ka sa ugali ng tao na makakasama mo. Ando doon yung magtulungan kayo sa expenses sa loob ng bahay, sa trabaho sa loob ng bahay. And then kapag meron kayong sariling pamilya, may sarili kayong mga anak, maghahati kayo doon sa mga trabaho, sa gawain. And then pag pareho din kayo nagtatrabaho, kailangan nyo rin mag-adjust, diba? You have to be clever enough na yung pipiliin mong taong makasama mo ay hindi pabigat sa buhay mo. Ito yung tipo ng tao na alam din niya paano ka i-comfort, alam din niya kung paano pagaanin ang sitwasyon. Kasi kapag yung tipo ng tao na nakakasama mo ay dinadagdagan yung dagok sa buhay mo, dito mahuhulog sa pangatlong card. Ibig sabihin, panahon na mag-isip ka, gamitin mo utak mo, wag yung puso mo. Dahil matagal mo nang alam. Kasi sa totoo naman talaga, meron naman talagang mga tao na ginagamit na dahilan yung pag-ibig para gamitin ka, bulahin ka, utuin ka.
And then, sa bandang huli, kapag wala na silang makukuhang benefit sa'yo, iiwanan ka. Diba? Iitsipwera ka, parang basura. Ano pa ba yung sistema na ganon? Kasi yung nasa gitna is being wise, being clever. So, if you are wise and clever enough, masisense mo kung ano yung mga kasamaang ginagawa niya, kung ano yung mga kabutihang nagagawa din niya, nadudulot din niya. Kasi meron namang weighing scale doon. Mararamdaman mo, makikita mo. Huwag ka lang magbingi-bingihan, huwag ka lang magbulag-bulagan. Kung hindi mo kaya, hindi mo na kaya, sabihin mo. Kung hindi mo na rin matiis, mas mabuti pang i-detach mo sarili mo habang kaya mo pa. Kasi minsan, sa sobrang martir, hindi mo na na-appreciate sarili mo, hindi mo na minamahal sarili mo. Na parang umiikot lang mundo mo sa kanya eh. Kung tutuusin sa ano kasi, sa sitwasyon, nagkakilala kayo, malalaki na eh. Nagkasama kayo, malalaki na. So kung meron man kayong hindi nakita na pag-uugali nung naging boyfriend pa lang kayo at girlfriend, kapag nagsama kasi yung dalawang tao sa isang bubong, dun mo makikita yung totoong ugali niya. Paano kung nagmamadali kang ipakasal mo siya doon, no? Sa taong yan. Tapos, it will be too late for you to realize na, ay, ito pala yung tipo ng taong pinakasalan ko. Ito pala yung ugali niya. Ang buong akala ko, prinsipe siya. Ang buong akala ko, mabait siya. Tapos, darating yung panahon, pagsisisihan mo. So, the card in between is being clever, being wise. And the first card is inner knowing, and the last card is revealer of truth. So, kung gusto mong malaman ahead of time, no, kung ano yung dapat mong gawin para i-keep yung relationship ninyo, or you keep your relationship, or to have it much more stronger and better, iparead mo para alam mo kung ano dapat mong iwasan, ano ang dapat mong gawin, 'di ba? At anong dapat mong baguhin sa sarili mo. Kasi minsan sa sobrang taas ng pagtingin natin sa sarili natin, hindi na natin napapansin na lumulutang tayo, hindi dahil sa kagustuhan ng panahon, kundi lumulutang tayo sa sariling hangin na ang buong akala natin na-appreciate pa tayo ng tao sa paligid natin. Yung totoo pala, nagiging dekorasyon ka na lang sa buhay nila. Kasi wala na ganun yun. So, ito yun. Habang hindi ka pa nauupos, habang hindi ka pa nauubos, habang kaya mo pang isalba ang sarili mo, do it. So, if you want to know what are the things you need to do, ipa-reading mo, ipa-ritual mo, ipa-cleansing mo, just send me a message anytime today or tomorrow. Basta alam nyo at kung gusto nyo malaman pa. Okay? Proceed tayo sa special episode po natin. Gagamit tayo ng ibang card para alam natin kung ano yung dapat nyo pang iwasan. Kasi, huwag nyong kakalimutan. May mga tao na ang buong akala mo'y kaibigan, ang buong akala mo'y mahal ka, pero sa likod nun, may backstabbing nang nangyayari. Okay? So, proceed tayo sa special episode natin. Good afternoon.